Nasabi ko sa iba kong mga vlog na pagdating nyo dito sa Canada guys, susubukin talaga kayo ng Canada kung gaano nyo kagusto dito. Ang question na lang dyan guys is gaano kayo ka-committed doon sa inyong dream, doon sa inyong Canadian dream na magstay at ma-permanent dito sa Canada. Ganda na ng araw guys. Tingnan nyo man, nakapag-short na tayo. Ganda na ng panahon. Hindi na masyadong malamig guys. No? Medyo nakalight na lang na tayo na sweater. Sarap ng simoy ng hangin dito guys. Kasi nga, makikita nyo naman guys yung mga puno, di ba? Ang lalaki talaga ng mga puno dito. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So ang pag-uusapan natin ngayon guys is yung isang major pilot program po na i-release bukas ng IRCC at yan yung sa home care pilot program. So yan ang pag-uusapan natin ngayon guys. So for today guys, meron ako ditong bullet points. Meron po akong notes dito para hindi ko ma-miss yung mga important details regarding that program. And also guys, may mga kasi ngayon, may mga certain discussions about this program, at yan din yung i-share ko sa inyo at the end of this video. Ano yung aking views and take about it, So, check lang natin guys kung ano yung mga some details, Hindi ko na guys masyadong pag-uusapan yung major technicalities about it. So, yung nakita ko lang guys, yung sa mismong website po ng IRCC, kung ano yung mga details na ni-release nila about it, yun lang po yung pag-uusapan natin for today. Okay? So, sabi dito guys, running on a first come first served basis and is capped at 2,750 spots in each of its two streams. So, meron pong dalawa daw na stream. One for the child care worker and the other one guys is yung para sa home support workers. Yan. And guys, meron lang siyang cap na 2,750, meaning guys, yun lang yung total number na kukunin. At first come first serve to guys So kailangan nyo talagang paghandaan, Yung dun lang sa first come first serve at may cap guys. So marami ng aspect ang pwedeng mag-come into play dyan, paano guys yung mga tao na merong mabagal ang internet, mabagal ang mga PC or laptop at yung mga other technical glitch na pwede nilang ma-encounter during the process or bukas guys pag nag-open na po yung portal para dyan sa submission po, So, ang sabi pa guys, marami daw talagang may engganyo na mag-apply dito sa bagong pilot program na to. Kasi guys, mas pinababa nila yung mga requirements compared nung una tong nilaunch last year, The applicants now only needs to have at least 6 months of recent work experience or have completed 6 months of training compared to last year when 2 years of work experience was required. Yun. So, yung last year daw, para makapasok ka sa program na to guys, kailangan mo ng at least 2 taon na work experience or training regarding nga dun sa home care, Pero this time guys, basta may 6 months ka lang na work experience or training, pwede ka nang mag-apply dito sa program na to. Yan. Ngayon, syempre, they are expecting thousands na pwedeng mag-apply or more, di ba? So, ang tanong guys, or ang question in mind, being in the IT field, yung mga requirements ba or yung mga technical aspect is na-cover kaya ng IRCC? So, kaya ba nilang i-accommodate yung influx ng mga mag-a-apply by tomorrow? So, yan ang titignan natin, Kasi, syempre, maraming dapat i-consider on the technical side as well, like yung network, yung servers, 'di ba, yung mismong application or yung mismong website, 'di ba, those kind of things. So I just hope, 'di ba, na na-cover talaga na yan. Kumbaga magkakaroon ngayon ng edge guys, yung merong mga mabibilis na equipment like yung
mabibilis ang bandwidth ng internet or ng magagandang laptops or PC, yung mga ganun. So magkakaroon na agad sila ng edge doon sa pag-apply pa lang online. Ayan. Tapos guys, ang sabi dito, hindi lang naman daw online ka pwedeng mag-apply, right? There is an option to mail in an application. However, the IRCC says it's only allocating 275 spots of the 2,750 for that format. So kung ayaw nyong mag-submit online, guys, pwede naman kayong mag-submit via mail, no? Yun nga lang guys, 275 lang po ang i-allocate nila out of dun sa total number na 2,750. Yan. Sabi pa ng mga expert guys, no, because the stakes are so high, the desperation is setting in for some potential applicants who are becoming vulnerable guys to scam from companies or consultants asking for cash to secure their spot. Yan. So guys, mag-iingat kayo ha. Baka kasi guys may mga nangi-scam lang na hihingan kayo ng pera to secure a spot. Wala pong ganun si IRCC, no. So pag may humingi sa inyo ng pera for those kind of things, scam na po yan for sure. So mag-ingat kayo guys. So merong nagtanong na bakit pala lagyan ng cap, no? Bakit na lang hindi gawin daw ni IRCC na hayaan na lang niyang mag-submit lahat and then in the end, tsaka nila i-screen or tsaka nila i-check kung sino talaga yung mga qualified para lahat magkaroon ng chance, no? Pero ang tingin ko naman kasi diyan, 'di ba? Siguro yung workforce din nila is very limited, 'di ba? So kung let's say hindi nila lalagyan ng cap na 2,750 at marami talaga ang magsasubmit, ang question then is meron bang workforce guys na titingin at magche-check isa-isa doon sa mga applicants na mag-a-apply for this pilot program? I think yun yung isa sa mga tinitignan din ni IRCC. At meron tayo ditong natakel before na nagbawas sila mismo ng mga tao sa immigration employee nila. So, tingin ko, yun yung reason kung bakit din sila naglagay ng cap, no? And then guys, ang sabi ng isang spokesperson po sa IRCC is that this first come first serve approach strives towards providing equal opportunities to anyone who meets the qualification. Kaya daw sila mas pinili nila yung ganung process na first come first serve, di ba? Para daw talaga maging equal sa lahat at mabigyan ng opportunity lahat na mag-submit. Pero guys, isang argument diyan is that first come first serve nga, di ba? Paano kung sabihin nating mabilis lang talaga yung internet niya or maganda lang yung laptop pero hindi naman talaga siya ganun ka-qualify, 'di ba? So paano ngayon i-assure or i-maintain ng IRCC yung balance with the speed and the quality? Parang ganun, no? Kasi guys, we are talking about healthcare here, 'di ba? And isa ang healthcare guys na for me, no, napaka-sensitive at talagang fragile na trabaho na dapat talagang pag-ingatan at talagang i-screen mabuti, 'di ba? Dapat hindi siya madaliin. Meron pa nga dito sabi niya, right now, it is kind of speed over substance. Those who are able to submit their application on March 31st, tomorrow, irrespective whether they have 6 months experience or 5 years experience, they are all in the same boat. Ayan. So parang ang sinasabi niya is whether mataas yung qualification mo, parang 6 months experience versus 5 years experience, you are on the same boat. Papasok kayo on the same process. Kaya si IRCC naman, it's more of into giving the same opportunity po whether you have most number of experience or not. Parang ganon. So makikita natin dito talaga guys, hati, no? Hati yung thinking ng mga tao. Ito pa guys yung isang napaka-importanting argument, tingin ko, no, for me. Kasi paano i-assure ng IRCC na yung mga papasok dito sa program na ito, na after nilang makuha yung permanent residency through this program,
is talagang magi-stay guys doon sa program na yon. Kasi imagine guys, ang isang temporary foreign worker, no, nakatanggap po ng permanent residency via this home care program. How sure are we na after niyang ma-PR, magi-stay siya sa ganung trabaho? As far as I know, ang main purpose po nitong program na to is para mapunan yung pagkukulang na trabaho sa home care, 'di ba? So ngayon kung walang policy or rules si IRCC na after mong makuha yung PR mo through this program, magi-stay ka on that work, baka maging prone siya to abuse, 'di ba? Kasi nga alam naman natin guys na ang PR dito pwede na pong mag-jump into any work, 'di ba? Unlike guys yung mga naka-close work permit, 'di ba, na talagang targeted kung saang company sila at anong trabaho meron sila. Yan. So, siguro ako ay totally agree with this thinking na dapat siguro magkaroon din ng additional rules and policy si IRCC for this home care pilot program na pag nakuha nila yung kanilang PR through this program is magi-stay sila for a couple of years, no? 2 or 4 years. I don't know, no, na talagang hindi makakaapekto dun sa workforce on that particular job, 'di ba? Kaya nga guys, yung aking title is unfair ba or it is a test of commitment, no? Sinasabi daw na unfair kasi yun nga, paano kung meron kang mga shortage guys doon sa technical side, no, kapag paano kung hindi ganun kabilis yung internet mo or hindi ka naman ganun talagang computer literate, 'di ba? So kumbaga medyo meron daw disadvantage yung mga taong mga ganun. Pero kasi ako naniniwala talaga ako guys na if meron kang gusto, 'di ba, at meron kang goal para sa sarili mo, you will do anything, everything para makuha mo yung goal na yon. Kaya ako din sinabing maybe it's not unfair but it is also a test of your commitment doon sa goal or doon sa iyong dream, 'di ba? Kasi kung ang dream mo talaga is ma-PR dito at nag-announce si IRCC ng program na katulad nito, hindi ba dapat paghahandaan mo in time, 'di ba? Kasi this program naman guys, hindi naman to kahapon lang or 'di ba? Binigyan ng sapat na panahon ang mga applicants para maghanda dito. So, let's say, alam mo na hindi ganun kabilis yung internet mo. Why not do something about it, 'di ba? Kumbaga, maybe I don't know, kumbaga pumunta ka dun sa place na alam mong stable at mabilis ang internet. Let's say kapag wala kang ganong kabilis na laptop or PC, maybe you ask your friends or your family. I mean, maraming way guys kapag talagang gusto mo talaga, 'di ba? Yun naman yung tingin kong the best na argument about it, na kapag gusto mo talaga guys, you will find ways, 'di ba? You will find solution to any problem that you will have when it comes to your dream, 'di ba? Nasabi ko sa iba kong mga vlog na pagdating nyo dito sa Canada guys, susubukin talaga kayo ng Canada kung gaano nyo kagusto dito. Ang question na lang dyan guys is gaano kayo ka-committed doon sa inyong dream, doon sa inyong Canadian dream na magstay at ma-permanent dito sa Canada. Yan. So, yung sa mga mag-a-apply bukas guys, good luck po, no? Good luck and talagang ihanda nyo guys lahat ng mga documents and ang lahat ng information. Make sure double check, triple check bago yung time or bago mag-open yung portal kung saan kayo magsasubmit ng inyong application para wala kayong ma-miss out. Okay? Again, good luck guys and God bless you all. Sana makuha nyo guys kung ano yung pinapangarap nyo dito sa Canada. Okay? So yun lang guys. Thank you for watching and see you again on my next video. Peace!